nga ito ng Sabado mga mawi at dahil walang pasok, meron nga akong time. Ngayong araw ay paluwas nga ako nito ng bayan para nga makapamalengke naman. Nakasabay ko pa nga dito si Ate Baby at nag-aaya pa nga siyang magtiyangge sa akin sa may Taytay. Ang sabi ko na nga lang ay palengke lang talagang aking ipinunta. Pero ang totoo mga mawi, wala pa talaga akong budget para nga makapagtiyangge. At dahil dyan, i-share ko na nga rin sa inyo kahit hindi nyo itinatanong. Aba, ay magtatatlong buwan na nga po akong hindi sumasawa. At para na nga rin alam nyo, dahil lumipat nga po pala ako ng paaralan, ay meron pa nga akong inaantay na papeles bago pa nga ako makapag-request ng aking payroll. Oh, alam nyo na dun sa mga mahilig manulisit, purita po muna ang inyong mawe. Charis. Hindi naman po teacher kami ay marami na kaming pera o kaya naman ay mayaman ang tawag sa amin. Kung alam nyo laang talaga. At kung alam laang din talaga na nakapang asawa sa amin ay mapapakanta na laang sila. London don, London dito, Londonan kami. Ay naku! At bago pa nga mauwi sa drama itong vlog ng inyong mawi ay heto, pumasok na nga rin ako dito sa may loob ng palengke. Dahil meron nga akong hinahanap at hinahanap nating lahat. Charis. Para rin namang si Kibuloy at si Alice Guwo lamang. Bali, naghanap nga pala ako nitong cooler para naman kapag nga ako ay mamamalengke, hindi na nga nagtutuloy yung aking mga pinamili. Buti na lang talaga at malaki nga nakupit ko kay Daddy Jepot, may pang ice cooler pa nga ako. Charis. Bali, ang totoong presyo nga pala na nakalagay dito sa 6 liters na cooler ay 750 pesos. Aba, ay napakamahalan kaya naman tinawaran ko talaga itong nagtitinda. Sabi ko ay aribang 550 na lang. Buti na nga lang at pumayag. Kaya naman talaga tuwing pumupunta ako ng palengke mga mawe, hindi nga nawawala ang paghingi ko ng patawad. Kahit nga alam kong wala naman akong ginagawang masama. Charis! At heto nga, pinasok ko na nga itong bilihan ng mga karne dahil bibili nga tayo ng baboy tsaka ng manok. Inire-ready ko na nga rin ang drama na sasabihin ko pagtawad nga dito sa mga nagtitinda. Kaya masasabi ko talaga, iba talaga mga babae kapag namimili. Hindi katulad nga nitong ating mga asawa, Diyos ko basta na nga lang nagbabayad. Mano ba humingi ng discount? Paglapit ko nga dito sa pinakaunang bilihan ng baboy at manok, nagpakilo na nga agad ako dito ng chicken breast. Gagawa nga ulit ako ng chicken fillet na favorite nga ng aking mga anak. Tapos dito nga lang rin sa katabi nila ay heto, nagtanong na nga rin ako ng presyo ng liempo. Ito kasing liempo ay favorite ni Rigor, este ni Daddy Jepot. Nagpalagay na nga rin pala ako ng pork chop dahil masarap nga yung bistikin at gustong gusto ko talaga yun. Habang nagtutuos nga si ate ng mga karne na pinamili ko ay nagtingin-tingin na nga rin ako ng mga frozen foods. Naalala ko nga na meron pa nga kami sa rep kaya hotdog na nga lang kinuha ko. Tapos nung nagbabayad na nga ako dito mawe, nakakita nga rin ako ng fries kaya naman pinasama ko na din iyan sa aking pinamili. At dahil mabigat nga at may mga bibilin pa rin ako ay pinaiwan ko nga muna sa tindahan nila ito at babalikan ko na lang mamaya. Sunod ko namang pinuntahan nga yung bilihan ng gulay at doon nga ako pupunta sa talagang aming suki, pati na nga rin ang aking biyanan. 2 kilo. Hello ate. Pagdating ko nga sa pwesto dito nga sa aming suki ay walang eme-eme, pumili na nga agad ako ng gulay na mga kailangan ko. Konti nga lang rin ang aking mga bibilin at alam nyo na baka naman ito ay mabulo kapag aking pinagkaramihan. At kagaya nga ng dati, sobrang busy talaga ng mga tauhan dito dahil napakarami talagang bumibili sa pwesto nila Ate Judy. Pasintabi na nga lang sa itsura ng inyong mawi, grabe na nga rin ang init na nararamdaman ko diyan. Tapos atin lang tuwan, hindi nga pala naligo ang inyong mawi dahil baka nga maiwan ang biyahe. Tinanghali nga ako ng gising diyan. Nakakatuwa talaga itong si kuya kapag nga ako'y bumibili sa kanila. Talaga namang nagpapabideo para nga raw siya ay makasama sa aking vlog. Thank you po palagi sa mga tauhan ni Ate Judith sa panonood po ng aking mga vlog. Kahit minsan nga hindi na nga ako nakakapag-upload. Oh. Nang hinayang nga pala ako dito, hindi ko pala siya na-video nung siya ay nagko-compute. Aba, ay talo pa talaga nito ang calculator na pagkakagaling magtuos. Maya-maya naman ay lumipat nga ako dito sa may kabilang tindahan ng gulay dahil wala na nga silang ampalaya at talong doon sa pwesto. Tsaka naalala ko, may pabili nga palang okra si Daddy Jepot at pinaparamihan nga sa akin. Habang nagbibideo nga ako, habang namimili ako dito ng okra, ay may naririnig nga ako sabi nagbibideo yung babae. Talagang sa mundo ng pagbablog ay pakapala na lang ang talaga ng mukha. Pagkabayad ko nga nung huli kong pinamiling gulay ay heto, pumunta naman ako sa labas at nakakita nga ako nitong mga ubas, napakagaganda. At nasisigurado ko na sa tingin pa nga lamang ay talagang magugustuhan ito ng aking mga anak. At sa katapat nga lang rin ang binilan ko ng ubas ay heto, bandami nga mga tsinelas. Naisip ko nga agad ang aking dalawang anak at bibilan ko nga sila ng tig-isang pares ng tsinelas diyan. Ang napili ko nga kay Jax dyan ay yung kulay black na Superman yung nasa ibabaw at eto naman kay Ate Allison, Hello Kitty Forever. Tiningnan ko nga maigi diyan ang size
size dahil alam nyo naman dito sa amin bang layo namin sa bayan kapag nga kami magpapapalit lamang ng size ng tsinelas. Hindi ko na nga lang rin napakita sa inyo ang itsura ko habang bitbit ko nga itong lahat ng nasa cart ko. Papunta na nga pala ako nito ng Super 8. Grabe nga nangyari sa balikat ko. May mga namuong dugo nga sa bigat ng aking bitbit. Pagpasok ko nga pala dito sa Super 8 ay bibilin ko nga lamang yung mga kailangan at gusto nga ng aking mga anak. Marami pa rin naman kaming stock sa bahay pero syempre nandito na nga lang rin ako sa Binangonan ay lulubos-lubusin ko na nga ang aking pamimili. Fast forward na natin mga mawi. Papunta na nga pala ako dito sa may cashier dahil nakuha ko na nga yung mga kailangan kong bilhin. Pagdating ko nga dito ay nakita ko pa nga itong aking pinsan at isa nga sa aming mga estudyante na nagbabayad din dito. Iniwan ko nga pala muna sa may Super 8 yung aking mga pinamili at pumasok nga ako dito sa may Pandayan. Diyos ko mga mawi, itong aking mga anak, isang buwan pa nga lang ang nakakalipas ng pasukan ay ubos na nga yung kanilang mga papel. Kamusta naman pala ang gamit ng inyong anak mga mawi? Paki-comment naman kung buo pa nga ang kanilang mga gamit gaya ng bag, kung kumpleto pa ba ang kanilang mga lapis, kung meron pa ba silang papel at notebook. Isa nga rin pala sa mga ipinunta ko rito sa Pandayan ay bibilan ko nga ng clear book si Ate Allison dahil kailangan nga niya para sa kanyang mga reading materials. Mas maganda naman talaga na yung mga binibigay ng mga teacher natin ay nilalagay dito para nga hindi agad-agad masira o mabasa. Tapos ayun, pagkabayad ko nga dito sa may Pandayan ay heto, sumakay na nga agad ako ng tricycle at lilibis na nga ako sa may Pritil. Nakakatuwa nga itong magbubuhat dito nga sa may Pritil at nandito pa nga ako't nakasakay, abay pinipigil na nga niyang tricycle at hahakutin na raw ang gamit ko. At kung umabot ka nga hanggang dito sa aking video, baka naman paki-comment kung taga saan ka at kung saan umaabot ang aking video. O siya mga mawe, hanggang dito na nga lamang ang aking vlog. Thank you for watching.